Hello mga kapatid! So sa araw na ito ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng tulip bulb. Parang ilang taon na to, pangatlong tutorial ko na rin ito. So this time, ang gagamitin naman natin sa project na ito ay 12-ply polyester. Gagamit din tayo ng 3mm hook o di kaya naman ay 2.5mm, okay lang po yun. Gagamit din tayo ng needle, pantahi sa ating tulip. Gagamit tayo ng stitch marker, fiber fill, 2mm, floral wire. So ganito po yung ginagamit ko. Kung makakakuha kayo ng 3mm, much better yon, mas maganda. Mas recommended ko po ang gumamit nito kaysa gumamit kayo ng barbecue stick. Sa paggawa ng tulip na ito, syempre lalagyan natin siya ng dahon, pero hindi ko ipapakita ang tutorial nito sa video na ito dahil nakahiwalay na po yung tutorial video ko para dito. So kakailanganin nyo rin ng ganito po kasi yung ginagamit kong wire, galvanized wire. Ayan, marami na ito sa Shopee. Ilalagay ko na lamang ang link kung saan kayo maaaring makabili ng mga materials like the floral wire 2mm, the floral tape, at saka itong wire na ito. Para po sa ibang klase ng yarn na pwede nyo gamitin sa project na ito, pwede kayong gumamit ng 5-ply milk cotton yarn. So, gaano karami daw po ba na yarn ang nagamit para dito? 20 grams lang po. 20 grams of 12-ply polyester, 20 grams. Para naman sa fiber fill, 6 grams lang po. Hindi ganito karami yung 6 grams ha. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng fiber fill. So 6 grams lang po ang magagamit natin. Syempre gagamit din pala tayo ng glue gun, glue stick, and ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Kung sakasakaling may makalimutan po ako, lalagay ko na lamang sa comment section or description ng video na ito. Selling price. Para po sa isang stem ng ating tulip, pwede nating ibenta to sa halagang 80 pesos to 100 pesos. Kung lalagyan nyo naman siya ng wraps for single bouquet, edi 120, 150, pero depende na po yun sa gagawin ninyong arrangement. Ayan, siguro naman kompleto ko na nasabi, So, umpisahan na po natin ang ating tutorial. To start, let's make a magic ring. So, ganito ako gumawa ng magic ring. Napaka-easy nito, kaya lang kung hindi mo alam siya gawin, maaari siyang lumuwag. So, ganito ko siya ginagawa. Ilagay yung dalawang finger sa ilalim, ito naman sa ibabaw. Twist natin siya papunta sa atin, yung direction. Ayan, nakakreate na tayo ng loop. Okay? Pasok natin yung hook natin dito sa bilog. Grab natin si yarn. Okay, so this is how it looks like. Mag-chain 1 tayo. So dito, masisecure na yung ating magic ring. Pero liit-liitan natin, hilahin natin yung tail. Okay. So gagawa tayo ng 6 single crochet dito sa ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then i-close natin yung ring. Magtira lang tayo ng maliit na butas kasi dyan natin ipapasok yung ating floral wire or yung magiging stem ng ating bulaklak. So after this, second round tayo pero magko-continuous stitch tayo, hindi tayo mag-slip stitch. So dito sa kauna-unahang top chain, which is yung first single crochet natin, gagawa tayo dyan ng stitches. Bakit stitches? Kasi mag-i-increase po tayo. Ang increasing po ay ang paglalagay ng dalawang stitch, 2 or more stitch kung ano mang stitch ang ginagamit ninyo sa inyong project. So dito, single crochet, maglalagay tayo ng dalawang single crochet dito sa first top chain. Habang ginagawa natin yan, itatago pa rin natin yung tail, So, ito yung first single crochet. And second single crochet into the same stitch. Okay? So, ito yung ating first increase sa second round. Kailangan natin gumawa ng total of 6 increase dito sa round na to. Lagyan natin ng stitch marker yung first single crochet na increase natin. Okay, second set of increase tayo sa susunod na butas or hole.
2 single crochet, 2 single crochet ulit sa susunod na hole. Okay, meron na tayong 3 sets of increase. 1, 2, 3. 3 more to go. One single crochet, one more single crochet into the same hole. Next stitch, 2 single crochet, 1 and 2. Ito na yung last increase natin, last and pang-anim na increase. 1 single crochet and 2 single crochet. So total of 12 single crochet para sa second round. At dito sa part kung nasaan yung stitch marker, maglalagay tayo ng 1 single crochet. Okay? Yung pattern natin para sa third round is 1 single crochet, increase 6 times natin gagawin. So ito na yung starting ng ating third round. Dito sa may stitch marker, tanggalin. 1 single crochet, ibalik si stitch marker. 1 single crochet followed by increase. So dito sa susunod na stitch, 2 single crochet ang ilalagay natin kasi increase nga. Next stitch, 1 single crochet. Tago pa din natin si tail. Increase into the next stitch. 2 single crochet sa isang butas. So meron na tayong 2 sets of 1 single crochet increase, 4 more to go. 1 single crochet, increase into the next stitch. 1 single crochet and 1 more single crochet into the same stitch. Next, 1 single crochet, increase into the next stitch. Single crochet into the next stitch. Increase into the next stitch. 1 and 2. Last set of single crochet increase. Ito na yon. 1 single crochet and increase. Okay. So para sa fourth round natin, the pattern will be 2 single crochet and increase. Pero sa umpisa ng ating fourth round ay medyo iibahin ko lang muna yung pattern. Instead of 2 single crochet increase, 1 single crochet increase muna. At doon sa susunod na set tayo, mag-uumpisa ng 2 single crochet increase. Tanggalin natin si stitch marker. Ito na yung umpisa ng ating fourth round. One single crochet. Tandaan nyo na sa umpisa ng ating fourth round, 1 single crochet increase lang yung ginawa natin. Ibig sabihin kulang siya ng isa pang single crochet, which is malalaman ninyo sa last part ng ating fourth round. So ibalik natin si stitch marker dito sa first single crochet and increase. So dito na natin gagawin yung pattern na 2 single crochet increase. Ibig sabihin ng 2 single crochet, 1 in each stitch yung 2 na yon. 1, 2, increase dito sa pangatlo. Okay? 1 single crochet, 1 single crochet, and increase. 2 single crochet sa susunod na stitch. Ayan, may spotlight tayo. Ay, nilalaro ako ng araw eh. Wait. Ayan. Okay, next, 2 single crochet increase.
1, 2, and increase. Bibilisan ko na dito sa part na to ha, kasi easy lang naman yon. 1 single crochet, 1 single crochet, and increase. Ulit-ulitin lang natin yon hanggang matapos natin itong 4th round. 1 single crochet, 1 single crochet, increase. 1 single crochet, 1 single crochet, and increase. Ayan. Kung bibilangin natin kung ilang increase meron na tayo dito sa ating round na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? At dahil may natitira pang isang stitch bago tayo makarating sa marker natin, doon natin ngayon ilalagay yung 1 single crochet na may pusang nandito. Ano ba yan, boboy? Kung naalala nyo kanina sa umpisa ng ating 4th round, sinabi ko sa inyo na tandaan ninyo na 1 single crochet increase lang yung ginawa natin. So ito na yung isa pang 1 single crochet na nawawala. Ayan. Ito na yung kapartner nung nasa unahan natin na 1 single crochet increase. At bakit kailangan ganun yung pattern na gawin natin? So ganito po yung technique na ginagawa para maiwasan natin yung itsurang hexagon ba yun? Yung shape na hexagon sa round base. So hindi lang ito dito pwedeng i-apply, pwede rin yung gawin to sa mga coin purse or any crochet project na nangangailangan ng perfect round base using single crochet. Okay, so complete na po natin ang ating 4th round. Tanggalin na natin si stitch marker. So umpisa na to ng ating 5th round. Dahil ang pattern natin sa 4th round ay 2 single crochet increase, dito naman sa ating 5th round ay 3 single crochet increase. So ito yung umpisa ng ating 5th. Hindi na natin kailangang i-split pa ang 3 single crochet. Dito na natin siya gagawin. So this is the first one. Ilagay si stitch marker para hindi kayo malito. First, second, third, and increase tayo sa pang-apat. 1 and 2. Increase tayo dyan. Sarado natin to para hindi tayo maabala. Okay, next, 3 single crochet. 1, 2, 3, and increase. Ayan. And increase. Dalawang single crochet sa susunod na stitch. Again. 1, 2, and 3. Increase tayo. 1, 2, 3, increase. So, do sa mga gustong gumawa ng amigurumi or keychain, ayan, magandang technique to. 1, 2, 3, and increase. Increase. Board yan. 1, 2, and 3. So this is the last set of our 3 single crochet increase. Ito na yung last increase natin. At dahil nakarating na tayo sa ating marker, ibig sabihin ay ito na ang ating katapusan ng 5th round. Dito sa marker, mag-uumpisa tayo ng ating 6th round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tama. So this time, ang pattern naman natin ay 4 single crochet increase. But sa umpisa ng ating 6th round, yung 4 single crochet ay hahatiin natin sa dalawa. Meaning to say, 2 single crochet muna yung gagawin natin sa umpisa ng ating round na ito. 2 single crochet increase. At yung 2 single crochet ay sa last
stitches na natin gagawin. Gets nyo ba? Okay. So, gawin natin ang 2 single crochet. 1, 2. Balik natin si stitch marker do sa first single crochet. So, gawin agad natin yung increase. 1 single crochet and 1 more single crochet into the same stitch. So, ngayon, dito na natin gagawin yung pattern na 4 single crochet increase. Increase. 1, 2, 3, and 4. Okay? After ng 4, ano daw ang gagawin? 5. Charot. After ng 4, single crochet increase tayo. Of course. 2 single crochet sa isang stitch or hole. And then 1 single crochet again. 1 more. 1 more. 1 more. So that's total of 4 single crochet. And then increase tayo. Sorry na, naboboring lang ako. 1, 2, 3, and 4. Okay? 4 single crochet, increase. 4 more single crochet, 1 in each stitch, and increase. So this is the last set of 4 single crochet increase. 1, 2, 3, and 4, and increase into the next stitch. So ito na yung sinasabi kong 2 single crochet kanina, na dito natin ilalagay sa last 2 stitches. 1 and 2 single crochet. That is to complete the first set of 4 single crochet and increase. Ayan. As you can see, round siya, di ba? Wala kayong makikitang kantuhan. Kantuhan. Or yung parang, tama ba? Hexagon nga ba yung 6 side? Ayan. Hexagon? Basta. So, after this increasing round natin, ay napakadali na lamang po nito dahil 1 single crochet na lamang ito all the way up. Okay? All the way up. Ganere siya. So, gagawa lang tayo ng total of 18 rounds. So, ganito ang itsura ng 18 rounds na tulip. May pagkapandak siya. Matabang botsog. Ayan, ganito ang itsura niya. 18 rounds yon. Ngayon, kung gusto niyo ay medyo mahaba-haba, ganito naman siya, 19 rounds. Okay? So, nasa sa inyo na decision kung anong itsura ng tulip ang gusto ninyo. Itinuro ko na sa inyo yung umpisa at kayo na ang bahala sa wakas. Charot! So, ito siya yung comparison ng 18 rounds of single crochet. Ito naman yung 19 rounds of single crochet. So, ayun na nga. Tatanggalin natin si stitch marker. At mag-uumpisa na tayo ng, wag nang magbilang at baka kayo ay 1, 2, pag daw magbilang. So, ginawa ko lang yun para maibalik lang natin yung stitch marker. Doon tayo maglalagay sa first one. Sa first single crochet. Then, after that, ayan, pwede na magchismisan. Pwede nang manood, sumulyap-sulyap sa K-drama, o kung ano man yung pinapanood ninyo dahil hindi na natin kailangang mag-focus, concentrate. Ay single crochet na lamang hanggang sa siya ay tumaas. Ayan na naman ang pusa. Talaga naman, istorbo. Hay. So ayan, papakita ko lang sa inyo yung isang round ng single crochet. Ano ba i-chismis ko sa inyo? Ayan, medyo nag-i-squeak na siya kasi mainit ngayon sa labas. Shh, Boboy, doon ka nga. Mainit ngayon sa labas, kaya pinapawis-pawisan na yung kamay ko. And then, nahahawakan ko yung tip ng ating crochet hook. Kaya, nagkakaroon na siya ng squeaky sounds. So, yung sounds na yun po ng ating hook, kahit branded siya, nangyayari kapag nahahawakan natin ng basang kamay or mapawis-pawis. Kaya nagkakaroon ng squeak. So, ang gagawin nyo lang, kapag nangyari yon,
maghugas ng kamay or mag-alcohol, maglagay ng powder, punasan yung tip ng inyong crochet hook. Ayan, huwag niyo ikuskus sa buhok. Huwag niyo ikuskus. So ayan, nandito na, natapos na tayo sa ating first round of chismis. Charot. So ang gagawin natin, kung mas marami pa rin ang beginner ngayon, wag niyo nang tanggalin ito si iiwas muna natin siya. Iiwas natin siya. Lagyan natin dito ng 1 single crochet, 1 more single crochet. So doon sa isang single crochet, kung saan yung marker natin, balik nyo na lang para at least matandaan ninyo kung saan ninyo puputulin or puputulin yung yarn later. Hindi ko na maibalik. Yan, tandaan nyo na lang. Pwede nyo rin gamitin yung yung tail as a marker. So kunyari ganyan, ilabas nyo yung si tail, ilabas nyo siya, ayan, para tandaan mamaya kung saan tayo pag tumaas na siya ng katulad nito. Ayan, ititrace na lang natin siya. Halimbawa dito yung marker, pag ganon, pag ganon, pag ganon, last single crochet, slip stitch tayo ng 2 stitches, then cut the yarn. Okay, magkita-kita na lamang tayo kapag tumaas na ang inyong ginagawa ng 18 rounds or 19 rounds. Ayan, check natin kung meron na tayong 18 rounds. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Ayan, check na, no? So, hanapin natin yung ating, kung saan tayo nag-start. So, ito na lang yung tinara ko. Tinanggal ko na yung stitch marker. So, i-trace natin siya. Ito, yung pattern. Makikita nyo naman yung line. So, hanggang dito yung last single crochet natin. Last single crochet. And then, slip stitch tayo. Kahit once lang, okay na yon. Pero ako kasi gusto ko dalawa. Ayan. Dalawang slip stitch. And then, ikat ninyo yung yarn. Haba-habaan nyo lang yung pagkat kasi ito na yung gagamitin natin na pantahi para ma-close natin yung ating tulip. Tulip. Ayan. Haba-habaan nyo na lang. And then, ready nyo na ang inyong fiber fill. Pwede na natin siyang lagyan ng marker pala para kung saan natin itatahi yung ating first tahi. Ayan, lagyan natin siya ng marker para dyan natin itatahi. Lagyan na natin siya ng fiber fill. Ayan, isang dakot na fiber fill yung aking ilalagay. Yung technique din na isang magandang tulip ay syempre nasa fiber fill din. Kapag tinipid ninyo ay di tinipid. Payatot siya. So ayan, isiksik nyong mabuti sa ilalim yung fiber fill natin. Check nyo kung sa tingin nyo ay okay na ba yan. Busog na ba siya. At kung sa tingin nyo ay kulang pa, pwede nyo pa naman dagdagan. So tingin ko ay kulang pa, may butas pa dito sa gilid. Dagdagan natin siya. Yan. Make sure na busog yung ilalim para bilog na bilog siya. Adjust nyo na lang yung fiber fill bago nyo isara. At mukhang okay na to. Tahiin na natin siya. Tahiin na natin siya dito kung nasaan yung marker. Pwede na natin tanggalin yan si marker. Okay. Hatakin ng mabuti, yung tipong magkadikit na sila. At kahit nilagyan na natin ng marker yung stitch kung saan natin siya ikakabit, i-connect together, tingnan nyo pa rin kung equal ba yung side niya. Equal side. Kasi kung hindi, i-adjust nyo na lang para magpantay siya, di ba? Then after that, isang tahi pa. So dito sa pagtatahi, pwede naman kanya-kanyang diskarte na lang tayo. So ipapakita ko na rin sa inyo yung diskarte ko kasi yun ang gusto nyo makita eh. So dito, idaan lang natin sa ilalim yung ating karayom.
Minsan yung iba gusto na lang din ng chismis eh. Charot. Chismis. O dito, syempre kung ano yung nasa pinakang gitnang stitch, doon natin siya tatahiin. Doon natin itutusok ang ating karayom. Ayan. Mamaya natin banatin. Idaan na lang ulit natin dito sa ilalim yung ating needle. Teka nga, ipantay yung ano. And then, idaan na rin natin dito sa kabilang side. And we can make hatak-hatak na. Yan. After the hatak-hatak na, nawawala tayo sa camera. Idaan ulit natin siya dito. Sa same stitch. Ayan. Okay, enough na siya. Hatak-hatakin nyo na lang din yung mga tulis-tulis niya. Yan. Tapos kapag hindi siya pantay, syempre papantayin mo pok is the key. Kasi nga, hindi pa masyado nakaset yung fiber fill sa loob. Ayan. So, ang ginagawa ko, pwedeng enough na yung ganito. Pero ako, ang ginagawa ko kasi para mas maganda, itinatahi ko pa yung isang stitch dito sa last round. So, halimbawa, ito, pakita ko. Hindi pala halimbawa, papakita ko na nga. So, itong single crochet na to or stitch na to, itatahi natin. Papunta doon sa kabila. Yung kanyang kapartner. Siyempre, kukunin natin yung kabalance niya. Uy, parang dance, choreography. May kabalance. Yan. As you can see, pag hinatak natin siya, lumulubog pa siya, di ba? Yun. So, papalubugin pa natin siya. Ayun. So, okay na tong balance na to. Doon naman tayo sa kabilang side. Balance. Hoy, nasa sunburn na ako. Kailangan ko kasi yung liwanag ng sa labas eh. Nasa sunburn yung aking festlock. Okay, tusok na ulit natin yan dyan. Natatagos doon sa kabilang side, of course. Ayan. Hilahin, o di ba? So pagdating dito sa side na to, uulitin lang natin. Yan. Tapos ipapasok na lang natin siya hanggang dito sa ilalim. Hindi naman nakikita eh. Madami. Ayan. So, ayusin nyo lang din naman yung ginagawa ninyo. Huwag nyo pabayaan na tabingi na nga, hindi nyo pa inayos. Nakukuha naman sa ayos yan. Yan. Tapos, lagyan natin siya dito sa part na to. Dito, hindi ko na siya wini-weave. Check muna. Baka halata yung hatak. Ayan. And then, ginaganito ko na lang siya kasi sinasama ko na to sa pag-glue. Mamaya, pag nilagay ko na yung stem. Ayan. Hahayaan ko na siya dyan. At itong marker kanina, tanggalin na natin. Nakalimutan ko ipasok. Ayan. At dahil kulang na kulang ang oras ko ngayon at ayokong magkalat maglabas ng glue gun, glue stick, hindi ko na muna ipapakita. Ihiwalay ko na lamang yung tutorial nun. But to give you an idea, ganito ko siya ginagawa. Papasok ko siya dito, yung floral wire natin na 2mm. Tutusok natin yan siya hanggang ma-reach niya yung dito sa banda rito. Wag naman tatagos. Then after that, lalagyan ko na siya ng glue stick. Dito, paikot siya. Sinisimulan ko yung paglalagay ng glue stick dito. Yan, sa base ng ating crochet tulip. Paikot yan. Ikot ko siya. Ikot. Hanggang dito lalagyan ko ng glue stick. Ayan. Pagkatapos, iboblow ko ng konti para lumamig ng konti. And then, gagamitan ko siya ng aking daliri para gumanda yung kanyang shape na parang katulad nito na hindi lang nakikita dahil nakabalot na ng floral tape. Ayan. Ginamit kong yarn dito sa dahon ay 5-ply meal cotton yarn kasi naubusan ako ng green polyester. Ayan. So, ayan. Yun lang naman siguro. Kung may mga katanungan kayo, ay comment nyo na lamang dyan sa ating comment box. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!